at Kate Middleton. Mga turista, kanya-kanya ng tayo ng mga tent sa tapat ng Westminster Abbey para masigurong masisilayan nila ang wedding entourage. Mga kabayo mula sa Queen's Household Cavalry, nag-dress rehearsal para sa parada. Vicky Morales, Connie Sison at Jessica Soho nasa London na rin para maghatid ng mga pinakasariwang balita kaugnay sa makasaysayang kasalan. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, sabong panlaba, panligo, shampoo at toothpaste, nagmahal. At social networking site na Friendster, ire-reformat na raw. Dalawang araw na lang bago ang pag-iisang dibdib ni na Prince William at Kate Middleton at magbibigay sa atin ng latest update mula sa London ang pinagkakatiwalaang broadcast team ng GMA News, sina Jessica Soho, Connie Sison at ang ating saksing si Vicky Morales. At live mula sa Buckingham Palace sa London, makasama natin ang aking partner na si Vicky Morales. Vicky, kamusta na ang sitwasyon dyan? May nakausap ka na ba Pilipinong imbitado sa wedding? Yes, of course. Pero unang-unang magandang gabi dyan sa Pilipinas. Magandang hapon dito po sa London. Alas 4 po pasado dito po sa London ngayon. At nandito po ako sa harap mismo nitong Buckingham Palace. Ito po ang official residence ng British Monarchy. Dito po nakatira si Queen Elizabeth II at ang ibang miyembro ng kanyang royal family. At kung matatandaan natin, syempre dito sa Buckingham Palace, nakatutok yung atensyon ng buong mundo sa darating na Biyernes dahil dito po gagawin ang reception ni Prince William at ang magiging bagong princess na si Catherine Middleton. Dito po sila dadaan sa gate na ito sa aking likuran, no? Parang rotonda po yun. Papasok sila isa-isa dyan, ang buong entourage, isa-isa ang royal family, ang entourage, ang iba pang mga imbitado dito sa wedding reception. Dito po sila dadaan. So, dalawang reception ang pinag-uusapan po natin. Isang lunch reception hosted by Queen Elizabeth II at ang dinner reception na may konting sayawan hosted naman by Prince Charles. So, ang pinakaabangan naman natin yung first kiss ng newlyweds bilang bagong prince and princess, Mr. and Mrs. sila. So, dito yan din gaganapin sa bantang gitnang bahagi, sa ibabaw mismo ng arkong nakikita natin. Yung window na yan sa gitna, dun sila lalabas, dun lalabas sina Prince William at ang bagong Princess Kate kasama ang kanilang mga pamilya at dun sila magkakaroon ng kanilang first kiss. At yun ang pinaka-inaabangan ng mga taong pumupunta rito, mga turista. Sinasabing 50,000 tourists a year ang pumupunta dito sa may Buckingham Palace. Pero ngayon mukhang talagang magiging times 20 siguro kasi sinasabi ngayon pa lang na milyon na ang inaasahang darating dito para lang sa wedding celebrations nga dito nga sa London, England. At syempre, Igan, tulad ng nabanggit mo kanina, dalawang Pinoy ang imbitado. Hindi lang po si Yaya Lily Picho ni Prince William, no? Ang imbitado rin ay ang ating Chargé d'Affaires, kung tawagin. Siya po yung kinatawa ng Pilipinas sa wedding. So, doon ho siya imbitado sa doon siya imbitado sa Westminster Abbey. At pagkatapos noon, may sarili rin silang reception para sa mga pupunta doon, para naman hindi ho sila umuwi pagkatapos noon. Magkakaroon ng konting social gathering, silang diplomatic corps. At nakausap ko po itong si Chargé d'Affaires, Ray Katapang. At sa kauna-unang pagkakataon, pinakita niya sa akin ang invitation mula kay Lord Chamberlain sa office. Una, hindi invitation kaagad ang ibibigay, no? Una, merong parang tinatawag na save the date, no? Parang bond paper lang siya, nakasulat doon if you will be available to attend the wedding on April 29 or not. So mag-check ka doon tapos i-fax mo sa kanila. Ngayon, kung available ka ng April 29, doon ka palang padadalhan ng imbitasyon. Ganun ata yung protocol dito. And yung imbitasyon, nakita po natin yon. Maganda, elegante, simple lang. Isang pahina lang siya, matigas yung papel na ginamit, may gold sa gilid, nandun yung pangalan ng imbitado at syempre yung outfit lounge suit, ibig sabihin business suit, no? Regular business suit. Syempre sa mga babae, bawal yung mag-white, bawal mag-cream, syempre kasi si Kate Middleton lang ang makakapagsuot nito. So ang recommendation rin nila, no, ng mga protocol officer is that sana preferably medyo magkapareho at hindi masyadong stand out yung mga outfit nito, mga bisita, dahil syempre yung bride ang pinaka-star sa araw na ito. At syempre, Igan,
meron akong mga ipapakita sa'yo ditong memorabilia. Gusto mo ba nitong phone card, Igan? Ito naman, yung flag na iwawagayway ng mga tao pagdating ng wedding entourage. Ito, pinangako ko na ito kay Mike Enriquez. Ano yan? Pero sabi niya, mas gusto raw niya ang plato, kaya sa'yo na lang ito. Oh, sige. Pero ito na nga yung pinaka-fee. Ito naman para sa misis mo, Igan. So, ang mga presyo nito, ito yung mga mabibiling souvenir, no? Ito, 7 pounds, mga 300, magkano ba yun? 7 times 7. Mga 500 pesos ito. Ito naman, mga 5 pounds. So, papatak to ng mga 350 pesos, 1 pound. Ito naman, mga 70 pesos. At maging ang mga magazine dito sa London, lahat. Ito, yung cover, no? Yung Catherine and William. At ito naman, ang bag. Yan ang mga pinakamabibiling souvenir dito. Igan, Okay, may type ka ba dito? kamusta yung panahon Yan dyan? lang sa'yo. May balita kasing mukhang hindi magiging maganda at posibleng umulan daw sa mismong araw ng royal wedding. Yes, yun ang nga magiging problema kung sakasakali, no? Kasi sabi nga ng mga tao dito, this is England at, hindi mo talaga ma-predict ang panahon, ang lagay ng panahon dito. So sinasabing may posibilidad na umulan. So kung umulan man, imbes na yung open carriage, yung horse-drawn carriage na gagamitin sana ng newlyweds, lilipat na lang sila sa isang glass coach na ginamit din ni Princess Diana at Prince Charles nung sila'y ikinasal. Pero syempre, para sa ating mga nagko-cover dito, isang malaking problema yan kasi nandito tayo sa labas, siksikan po ang lahat ng media mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kita niyo naman ito, Iga, no? Medyo napakante lang ngayon. Pero medyo ilang hakbang lang ang sukat nitong bawat position na pwedeng gamitin ng media. So kung umulan, medyo talagang mababasa tayo, pati yung mga equipment, magkakaproblema. Pero magdadasal na lang tayo na sana hindi umulan at sana magpatuloy itong magandang spring weather na ito dahil kaumpisa lang ng spring dito. Dati medyo malamig-lamig, ngayon lumalabas na unti-unti nang sumisilip yung araw. So sana magtuloy-tuloy ito hanggang Biyernes. Okay, maraming salamat, Vicky. Ingat ka dyan. Aking partner po na si Vicky Morales. Nagulat live mula sa London. At narito naman ang panayam ni Vicky kay Shardia Fair Ray Katapang. Nakikirahan lang ito na-tsempohan lang natin dahil tayo ngayon ang acting head of mission. Meron na ba kayong susuotin? Kung pwedeng barong ang susuot ko. O saan? Pwede bang barong? We will check tomorrow. So i-clear niyo pa sa protocol? Ngayon nakalagay doon ay lounge suit Oo. Pwede. But kung pwedeng barong, gusto ko yung barong. Samantala sa Westminster Abbey kung saan magaganap ang royal wedding, nag-uunahan na ang ilang turista sa pag-set up ng kanilang matutulugan. Gusto kasi nilang masigurong malapitan nilang masilayan ang wedding entourage. Mula sa London, nagbabalik ang aking partner na si Vicky Morales. Hindi na nga sapat ang makapagpa-picture lang sa dati ng dinarayong Westminster Abbey ng London. Ang ilan sa mga inabutan ko rito, nag-unahan na makareserba ng pwesto para matiyak na malapit ang matatanaw ang wedding entourage ni na Prince William at Kate Middleton. Bagamat sa Biyernes pa ang kasalan, marami na rito ang nag-camping. Masaksihan lang ang royal wedding. Sa mga nakilala ko, pinaka-proud si John. Siya kasi ang kauna-unahang nakapag-set up ng matutulugan sa susunod na 3 araw. Gusto niya raw kasing maulit ang karanasan niya noong kasal naman ni na Prince Charles at Princess Diana kung saan maganda rin ang napwestohan niya. Ipinagmalaki niya rin ang dala niyang memorabilia at nag-alay ng kanta para sa ikakasal. Well, William, Catherine, we wish you a successful marriage. Yeah, yeah. Hindi rin naman nagpahuli ng sarili niyang komposisyon ang sumunod sa kanya sa pila. Mula lola, ina, tita, hanggang mga bata. Talaga palang dito sa Bretanya, family tradition na ng ilan ang mag-camping sa mga royal wedding. 76, and then you're the mother, you're the daughter, and the auntie. Oh, so the whole family's here. At eto, meron pang lumipad dito galing Canada. Kinarir ang costume mula ulo hanggang upo. Ilang araw na pagpila at pag-aabang, pero
maliit na sakripisyo lang daw para sa posibleng once-in-a-lifetime na pagsaksi sa pag-iisang dibdib ng isang commoner at ng prinsipe ng Britanya. Mula sa London, ako po si Vicky Morales, ang inyong saksi. Mahigit 1 milyong turista ang inaasahan daragsa sa London upang saksiyan ng royal wedding ni na Prince William at Kate Middleton. Dahil dyan, fully booked na ang mga hotel. Mula sa London, saksi si Connie Sison. Mula sa pinakamalalaking hotel hanggang sa mga maliliit, fully booked na ang mga ito noong isang buwan pa. Laking tuwa naman ang Pinoy na si Frederick Suaiso na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho bilang senior concierge sa isang hotel sa Central London dahil ngayon lang daw muli kasing napuno ang mahigit 300 kwarto sa kanilang hotel. Ang hotel po namin is fully booked, almost a month in advance. So, in fact, meron po kami mga regular guests na nag-i-inquire pa rin because sometimes they go to our concierge. Unfortunately, we are really fully booked. So, I'm sure hindi lang kami around this hotel. I'm sure they're having the same difficulties making reservation. At syempre bukod po sa mga fully booked na mga hotels dito ay makikita natin nasa likuran ko ang Buckingham Palace. Ito po ang official residence naman ni Queen Elizabeth II dito po sa London. At ito mismo nakikita natin na marami ng mga turista ang nagpipicture taking dito bago pa man ang kasal. Pero alam niyo ho, may naman naririnig ako para mga Pilipino to nagkikwentuhan. Hello! Hello, hello, hello! Hi! Hello, hello! Ano, kamusta kayo? Mabuti! Ano kayo? Ano trabaho niyo dito? Nurses kayo dito, oo. Excited, nararamdaman niyo na ba yung fever? Oh, yes! Super excited. Ang ganda-ganda kasi ni Kate Middleton. Type na type mo ba? Akala ko naman si Prince William. Prince William din, syempre. Ano mang lahi, damang-dama ang royal wedding fever dito sa London. Kaya naman, kanya-kanyang diskarte ang mga ito habang may tsansa pang makapagpa-picture ng malapitan sa official residence ni Queen Elizabeth II sa London, ang Buckingham Palace. Isa si David Lanto, isang self-confessed Princess Diana fanatic na sumaglit sa Buckingham Palace mula sa trabaho para kumuha naman ng picture ng palasyo bago pa daw magkagulo ang lahat sa Biyernes. Very much so. Yes. Can't wait to see what happens and how it unfolds into the future. Ang mahigit 1 milyong mga turistang inaasahang dadagsa sa Biyernes sa London ay patunay na maraming napukaw na damdamin ang fairy tale love story ni na Prince William at Kate Middleton. Ako si Connie Sison, ang inyong saksi.